Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito kay Tinoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Kasagsaga ng tag-ulan ng mga panahong yun. Abala ang lahat sa sakahan. Kabilang sina Lolo Abraham at Tinoy. Sa katunayan, napadayo lamang sila para magbigay ng tulong sa mga tao sa lugar. Nang makitang madaming gawain, tumulong muna sandali ang mga ito. Sa kalagitnaan ng pagtatrabaho, napahinto si Lolo Abraham sa biglaang pag-init ng selyong nasa dibdib. Kagad itong napatingin sa paligid at mula sa hindi kalayuan. Sa kubo, napansin ito ang isang babaeng nakaupo. May dala itong basket na puno ng prutas at kakanin na nakabalot pa ng dahon ng saging. Maya-maya pa, may lalaking lumapit sa babae. Ay, paring Abraham, sekulas yan. Yung babae naman ang bagong nobya. Nagkakilala sila noong nakaraang araw lang. Wika ni Aling Bebang. Napatingin si Lolo Abraham sa ale. Napangiti naman ang matanda sa sinabi nito. Ibinalik ang tingin sa magnobyo. Nandilim ang paningin sa babae. Maganda man ang labas na kaanyuan. Hindi pa rin may kakaila ang tunay na pagkatao sa loob. Ngunit wala na munang ginawa si Lolo Abraham. Naisip niya na baka mabait naman. Marami na din itong nakasalamuha na aswang na wala namang masamang intensyon sa mga tao. Lolo, umuwi na po tayo. Mukhang maya-maya lang, lalakas na ang ulan. Wika ni Tinoy. Napatingala si Lolo Abraham sa kalangitan. Napansin na medyo makulimlim nga ng mga sandaling yun. Madidinig na din ang pagkulog at pagguhit ng kidlat. Napatango si Lolo Abraham at nagsimulang magpaalam sa mga magsasaka. Habang naglalakad palis ng sakahan, hindi niya maiwasang tignan ang babae na napatingin na rin sa kanya. Nang magkatitigan, kagad itong umiwas ng tingin. Nagmamadaling binitbit ang basket saka umalis. Bakit po, Lolo? Meron po bang problema doon sa babae? Tanong ni Tinoy. Kilala mo ba yon? Ilang araw ko na yan nakikita, Lolo eh. Nobya nung pamangkin ni Aling Bebang. Si Kulas. Tugon ni Tinoy. Ganun pala. Pero Lolo, masama din yung kutob ko dun sa babaeng yan. May isang beses na napalapit ako sa kanya. Kakaiba talaga yung presensya niya eh. Wika ni Tinoy. Muling napatingin si Lolo Abraham sa direksyong dinaanan ng babae. Kahit malayo na ito, hindi pa din nawala sa pagka-alerto ang selyo. Nagiinit pa din ito. Nang tuluyang nakalis ang babae, umuwi na sina Lolo Abraham at Tinoy. Pagkarating sa tahanan, may masamang balitang bumungad sa kanila. Sa ilog na nasa likod bahay, may natagpo ang bangkay. Nagkukumpulan na ang mga tao para makiusisa. May iba na nagsasabing sinaksak ng kawatan ng biktima. May nagsasabi din namang wala na sa katinuan kaya nagpakamatay. Ngunit nang tignan ni Lolo Abraham, wala sa nabanggit ang tunay na dahilan. Base sa naiwang bakas ng salarin, hindi ito kagagawa ng anumang patalim.
Lolo, may kutsilyo sa tabi ng bangkay pero mukhang hindi naman namatay sa saksak yan eh. Bulong ni Tinoy. Ganon na nga, apo. Ito na lamang ang naitugo ng lolo. Tinignan ni Lolo Abraham ang buong paligid. Bawat taong naroon isa-isa niyang pinagmasdan. Wala naman itong kakaibang napansin. Hindi din naging aktibo ang selyo. Ang ibig sabihin lang, nakalis na ang nilalang sa may sala. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagsidatingan na ang mga otoridad para asikasuhin ang bangkay at mag-imbestiga. Nang magsimula ang operasyon, napagpasyahan ni Lolo Abraham na umuwi na lamang ng tahanan. Dumiretso naman ng kusina si Tinoy para magtimpla ng kape. Habang kasalukuyang sinasagawa ang imbestigasyon ng mga pulis, tahimik lamang na nakaupo sa bakuran si Lolo Abraham. Pasimpleng humihigop na mainit na kape. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti na ding nag-uwian ang mga tao nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pati ang mga otoridad napilitan ng umalis. Dinala na rin ng ambulansya ang bangkay. Sa pag-alis ng lahat, naging alerto si Lolo Abraham dahil sa pag-init ng selyo. Kaagad niyang tinignan ang paligid. Buhat sa hindi kalayuan, lumitaw ang babaeng nakita kanina sa sakahan. Saglit lamang ito sa paningin at nagmamadali ding umalis. Tila may kung ano lamang tinitignan. Susundan na sana ito ngunit hindi na natuloy. Nang may bisitang dumating, ang kapitan ng lugar na si Kapitan Nestor. Maulan na araw sa'yo, Lolo Abraham. Wika ng kapitan. Maulan na araw din po sa inyo, Kapitan Nestor. Ano ang atin? At naparito kayo sa aming munting tahanan? Tanong ni Mang Abraham. May itatanong lang sana ako sa'yo, Lolo Abraham. Ilang beses nang dinadalaw ng aswang ang lugar natin. Ngayon lamang may patay na natagpuan dito malapit sa inyo. Hindi ko alam kung anong gagawin. Dito sa atin, ikaw lamang ang may kakayahang tumapat sa mga nilalang na yon. Sana naman, tulungan mo ang barangay natin. Tugon ni Kapitan Nestor. Napabuntong hininga si Lolo Abraham. Inalok muna ng kape si Kapitan Nestor bago pinag-usapan ang mga bagay-bagay. Kahit noong hindi pa kapitan si Nestor, sa kanya talaga ito humihingi ng tulong, lalo na kapag usaping kababalaghan. Madalas inaaswang ang yumao nitong ina dahil sunod-sunod ang pagkabuntis. Magmula noon hanggang ngayon, ito na ang nagsisilbing takbuhan. Nang magkasundo, nagpaalam na si Kapitan Nestor dahil masama na rin ang banta ng panahon. Pasado 5:00 nang tumila ang ulan. Makulimlim pa rin sa labas. Malakas ang kulog at kidlat. Habang nangyayari ito sa labas, sinamantala naman ni Lolo Abraham ang pagkakataong pakainin ang tangan. Ang selyo ng 7 arkanghel na pinangangalagaan sa pamamagitan ng orasyon at dasal. Nagsisilbi namang bantay si Tinoy dahil kapag nagpapakain ng selyo si Lolo Abraham, hindi ito pwedeng maistorbo. Mahigit 30 minuto ang lumipas bago ito natapos sa pagpapakain. Matapos yon, sabay nang naghapunan ang maglolo. Sa kalagitnaan nito ay muling biglang uminit ang selyo. Kaagad namang napatayo si Lolo Abraham at sumilip sa labas. Napalapit ito sa lagayan ng mga patalim.
Kumuha ng itak at nagmamadaling lumabas. Madilim sa paligid. Ngunit malinaw niyang nakikita ang itinuturo ng selyo. Sinundan niyo na matanda hanggang sa nagkaroon ng habula nang mapansin siya nito. Nang umabot na sa masukal na bahagi, nagdalawang isip si Lolo Abraham na tumuloy. Madulas ang daan, makipot, madilim at nakakabahala ang posibleng mangyari sa loob ng gubat. Kinausap na lamang niya sa hangin ang nilalang. Maswerte ka dahil madulas ang daan. Hayaan mo sa susunod. Susuungin ko ang bahaging yan at sinisigurado ko. Lalagutan kita ng hininga. Banta ni Lolo Abraham. Matapos magsalita, dumungaw ang ulo ng aswang sa likod ng puno sa unahan. Nakalitaw ang nanlilisik na mapulang mga mata. Napatakip na lamang ng ilong si Lolo Abraham. Nanunuot sa pangamoy ang umaalingasaw nitong baho. Hanggang sa narinig na matanda ang boses ng apo. Lolo Abraham, nasan po kayo, Lolo? Tanong ni Tinoy. Napalingon si Lolo Abraham nang marinig ang boses ni Tinoy. Makikita na rin ang ilaw ng sulo sa unahan. Nang balikan ng tingin ng aswang, wala na ito. Paunti-unti na ring humuhupa ang init ng selyo. Lolo, nandito lang po pala kayo eh. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo. Wika ni Tinoy. Ayos lang ako, apo. Nakakapanghinayang lang na hindi ko nagawang patikimin ng lupit yung aswang na yon. Tugon ni Lolo Abraham. Hayaan mo na, Lolo. Marami pa namang pagkakataon eh. Muling wika ng apo. Matapos yon umuwi sila ng tahanan. Masinsinang pinag-usapan ang isang bagay. Kinabukasan, muling kumalat ang balitang may bangkay na namang natagpuan sa lugar. 2 lalaki ang biktima. Magkaiba ang oras ng pagkamatay. Ang isa ay bandang 9:00 ng gabi, habang yung isa naman ay 1:00 na madaling araw. Base sa mga usapan, nakarinig sila ng pagsigaw. Humihingi ng saklolo ngunit hindi nila malaman kung saan banda matatagpuan. Hindi din maintindihan dahil tila nasa malapit lamang ang boses nito. Ngunit wala naman silang makita. Dahil sa pagkalito, wala silang nagawa hanggang sa sumapit ang umaga. Bumungad ang mga bangkay sa harapan. Lolo, aswang ang may kagagawa nito eh. Maraming bakas ng kuko sa tiyan at dibdib oh. Dagdag pa yung sugatang leeg na dahil sa pagkakakagat. Wika ni Tinoy. Tama ka, po. Kailangang maaktuhan natin ang babaeng napag-usapang Hindi na ituloy ni Lolo Abraham ang gustong sabihin. Nang biglang uminit ang selyo, kagad itong napatingin sa paligid. Hindi na nagtaka nang makita ang babae. Kasama nito ang nobyong si Kulas. Base sa itsura ng dalawa, kakagaling lamang nila sa sakahan. Lolo Abraham, nandito pala kayo. Ako po si Kulas, pamangkin ni Aling Bebang. Wika ni Kulas. Nagmano pa ito kay Lolo Abraham. Sinenyasan naman niya ang nobya na magmano rin. Ngunit makikita sa mukha nito ang takot at pag-iwas na makatitigan ang matanda sa mata. Hindi na nagtaka si Lolo Abraham sa pinapakitang kilos ng babae. Pasensya na po kayo, Lolo Abraham ha. Mahiyain lang itong nobya ko eh. Siya nga pala si Lina.
Wika ni Kulas. Napatango na lamang si Lolo Abraham. Ibinaling ang pansin sa nagsisiksikang mga tao na nakapalibot sa mga bangkay. Palihim ding sinusulyapan at pinagmamasdan ni Lolo Abraham si Lina na masyadong mailap. Hindi na ito nakatiis. Dumistansya at lumayo. Nagpaalam din maya-maya si Kulas. Sinundan na lamang ng tingin ang dalawang papalis. Hindi na rin sila nagtagal. Umuwi na makalipas ang ilang sandali. Pag-uwi sa tahanan, habang pinapalipas ang oras, nag-isip si Lolo Abraham ng paraan kung paano mahuhuli sa akto si Lina. Wala naman ibang itinuturo ang selyo, kung hindi ito lamang. Sigurado din si Lolo Abraham na iisa ang salarin sa pagpatay sa mga inosenteng biktima. Walang iba, kundi ang nobya ni Kulas. Sa paglipas pa ng mga oras, sumapit din ang dilim. Ilang sandali pa lumabas si Lolo Abraham bitbit ang matalim na itak. Sinindihan na rin ni Tinoy ang mga sulo sa bakuran. Lolo, mag-iingat po kayo ah. Paalala ni Tinoy. Tumango lamang at ngumiti si Lolo Abraham sa apo. Nang makita ang aswang na itinuturo ng selyo, hindi na ito nag-aksaya pa ng oras. Kaagad sinunda ng bakas. Nang makarating ito sa kabilang sitio, malapit lamang ito sa kanila. Mula sa hindi kalayuan nakita niya ang isang binata at babae. Naghahalikan ang dalawa. Namukaan ni Lolo Abraham ang lalaki, apo ni Aling Tonya. Ngunit ang babae ay hindi nakilala dahil nakatalikod. Pinagmamasdan lamang niya ang galaw ng dalawa hanggang sa mas lalong uminit ang selyo. Ilang sandali lang, hindi na tao ang kahalikan ng lalaki. Lumapit si Lolo Abraham. Hinila palayo ang binata na meron ng malalaking sugat sa leeg mula sa kagat. Tatagain na sana niya ang aswang, ngunit nakatakas kagad. Hindi na rin nagawang mahabol dahil inalala ang binatang naghihingalo. Dinala ni Lolo Abraham ang binata sa mismong tahanan ni Aling Tonya. Ngunit hindi na naagapan dahil kagad itong binawian ng buhay. Napahagulgol at nagwawala si Aling Tonya sa sinapit ng apo. Diyos ko, sino ba ang may gawa nito sa apo ko? Tanong ni Aling Tonya. Nakita ko ang apo mo na may kasamang babae. Pero nagbabalat kayo lamang pala. Ang kasama ng apo mo, isang aswang. Tugon ni Lolo Abraham. Hindi na nakapagsalita si Aling Tonya. Pinangunahan ng hinagpis at pagdadalamhati. Pati ang asawa na si Mang Raul, hindi napigilang maiyak. Napabuntong hininga na lamang si Lolo Abraham. Matapos makapagpaalam, hinanap niya ang aswang. Nilibot na matanda ang buong lugar. Bawat sulok sinuot para lamang mahanap ang nilalang. Hindi naman siya nabigo dahil hindi nagtagal. Nakita nito ang aswang na may kinakausap na isa pang lalaki. Sa puntong ito, nasaan yung tao pa ang aswang? Hindi na nagtaka si Lolo Abraham sa natuklasan niya. Ang babaeng aswang ay walang iba kundi si Lina. Pinagmasdan niya muna ang dalawa. Pinakinggan ang bawat usapan. Sa pakikinig doon nalaman na inaakit ni Lina ang mga kalalakihan. Dali-dali namang lumapit ang matanda. Ngunit nang malapitan, nag-anyong aswang na si Lina na kagad sinakmal ang leeg ng kawawang binata.
Bumulagta na lamang ito habang bumubulwak ang dugo sa bibig. Nangingisay at kalaunay binawian ng buhay. Lina, halika retong aswang ka. Wika ni Lolo Abraham. Mahigpit ang pagkakahawak na matanda sa itak. Nagsimula na rin itong magsambit ng mga dasal habang sinusundan ang dinaanan ni Lina. Dinala siya nito sa malawak na patag sa unahan kung saan hanggang tuhod ang haba ng mga damong ligaw. Saan ka ba nang galing? Mas mabuti pang lumayas ka rito sa lugar namin. Kung ayaw mong gawing kong libingan ng kinatatayuan mo. Banta ni Lolo Abraham. Ngunit hindi nakinig si Lina. Sa halip sumugod ito at kagad nagpakawala ng mga kalmot. Subalit mabilis na nakailag ang matanda at nagawang mapatamaan ng patalimang aswang. Nataga ito ng itak sa braso. Nagmamadali ding lumayo pagkatapos. Lumingon si Lina kay Lolo Abraham. Masama ang titig na tila nais tunawin ang matanda sa tingin. Kulang pa yung sugat na natamo mo sa dami ng nabiktima mo dito sa ating baryo. Wika ni Lolo Abraham. Muling nag-usal ng orasyon ang matanda at nang matapos, sumugod ito kay Lina. Nagkaroon ng saglitang palitan ng atake ang dalawa. Ngunit dahil protektado ng selyo ang matanda, wala itong natamong kahit gasgas sa katawan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatakas ang aswang. Nadulas si Lolo Abraham at nalaglag sa lupa. Pagtayo ng matanda, wala na si Lina. Ang tanging naiwan na lamang ay umaalingasaw na amoy. Hanggang sa unti-unti nang nawala ang init ng selyo. Ang ibig sabihin lang, tuluyan nang nakalayo ang aswang. Hindi man natuluyan, hindi naman nanghihinayang si Lolo Abraham dahil sa wakas. Nakilala na niya kung sino ang aswang na nanggagambala sa lugar. Kinabukasan, dumalaw si Lolo Abraham at Tinoy sa burol ng apo ni Aling Tonya. Mangilan-ngilan lamang ang nakikiramay na mga oras na yun. Dahil tanghaling tapat at nasa sakahan ang karamihan. Nagatid ng kaunting tulong ang maglolo para kahit papano may magamit at panggastos sa lamay. Sa kalagitnaan nito, nahagip ng paningin ni Lolo Abraham si Lina. Mahaba ang suot lalo na ang pang-itaas. Maayos ding tinakpa ng sugat ang braso. Dahan-dahan lang din itong naglalakad. Mababakas sa mukha na may iniinda sa katawan. Kagad itong sinundan ni Lolo Abraham. Ilang distansya na lamang sana mahahabol na matanda. Ngunit hindi na natuloy ng sumulpot si Kulas mula sa kabilang daan. Magiliw nitong binati ang kasintahan. Inakbayan pa at sabay na naglakad papunta ng sakahan. Bago tuluyang makalayo, lumingon si Lina. Sinalubong din ni Lolo Abraham ang titig ng babae. Napakatigas talaga ng babaeng yon. Wika ni Lolo Abraham sa sarili. Napabuntong hininga na lamang ang matanda. Ilang sandali pa, lumapit si Kapitan Nestor. Nagtatanong kung nahanap na ba nito ang salarin. Wala talaga akong ibang maaasahan, Lolo Abraham. Alam mo naman na hindi naniniwala sa ganito ang pulisya ng bayan. Pilit nilang iginigiit na ibang rason ng dahilan sa pagkamatay ng mga tao. Pero alam ko, aswang ang may gawa nito. Wika ni Kapitan Nestor. Huwag po kayong mag-alala, Kapitan.
Nakilala ko na kung sino ang aswang. Bigyan mo lamang ako ng ilan pang panahon. Mahuhuli ko rin ang isang yon. Tugon ni Lolo Abraham. Napangiti ng malaki si Kapitan Nestor sa magandang balita. Nag-alok din ito ng tulong katulad ng mga tanod. Isa lamang ang naging pakiusap ni Lolo Abraham. Mga tanod lamang ang magroronda at may iwan sa gabi. At wala ng ibang tao sa labas. Kagad namang sumang-ayon ang kapitan sa mungkahi nito. Lolo, mukhang masama yata yung titig ni Lina sa iyo ah. Wika ni Tinoy. Nang makali si Kapitan Nestor, nilingon ni Lolo Abraham si Tinoy. Napatingin din ito sa babaeng tinitignan. Nakatayo si Lina mula sa hindi kalayuan. Masama pa din ang titig sa matanda. Tinignan lamang din naman ito ni Lolo Abraham. Magkatitigan lamang ang dalawa sa loob ng ilang minuto. Natigil lamang yon nang bumuhos ang malakas na ulan. Sumilong muna ang maglolo sa tahanan ni Aling Tonya. Habang si Lina naman umalis na nang tawagin ni Kulas. Nanatili si Lolo Abraham at Tinoy sa lamay. Habang nakaupo sa gilid, hindi mapakali si Lolo Abraham dahil nagiinit ang selyo. Hinahanap ng paningin si Lina ngunit si Kulas lamang ang nakikita. Tinanong niya ang lalaki kung nasan ang nobya. Naalerto naman si Lolo Abraham sa naging sagot nito. Nauna pong umuwi ng bahay. Magluluto daw po siya eh. Wika ni Kulas. Kagad lumabas ng bahay si Lolo Abraham. Hindi na alintana ang malakas na buhos ng ulan. Sumunod naman si Tinoy dahil sa pag-aalala. Binaybay nila ang daan papunta sa kinaroroonan ng bahay ni Kulas. Ngunit wala silang naabutan. Wala din si Lina. Pero labis ang init ng selyo ng 7 arkanghel sa dibdib na matanda. Kaya napilitan si Lolo Abraham na hanapin ang kinalalagyan ng aswang. Sinundan nito ang presensyang itinuturo ng selyo. Sa dulo ng pilapil, sa isa sa mga kubo, naroon lamang si Lina. May kasama itong lalaki. Katulad noong nakaraang gabi, muling nanlinlang para makapangbiktima. Kahit madulas ang daan, binilisan ni Lolo Abraham ang paglalakad. Hinugot na rin ito ang itak sa tagiliran. Ngunit bago pa man siya makarating sa kubo, sumasabay na sa ingay ng ulan ang sigaw ng biktima. Saktong pagdating ni Lolo Abraham sa kubo, bumagsak na ang lalaki. Nahawakan naman niya ang aswang at tinaga. Natamaan ito sa likod kaya ganoon na lamang ang pagwawala. Napabitaw din si Lolo Abraham dahil sa pagkakakalmot nito. Hindi naman siya nasugatan. Ngunit kakaiba din ang lakas na taglay ng aswang. Napadaing pa ito nang tumama ang likod sa dulo ng mesa sa gilid. Dali-daling tumakbo ang nilalang. Sinubukan pa itong habulin ni Tinoy. Ngunit kagad itong pinigilan ni Lolo Abraham. Wala namang sapat na kaalaman ng apo para kumalaban sa ganong klaseng aswang. Napaupo na lamang si Lolo Abraham. Pinahupa ang pananakit ng likod. Inutusan na rin niya si Tinoy na humingi ng tulong. Unang dumating ang iilang kalalakihan kasama si Kulas. Inasikaso nila ang bangkay ng biktima at maayos na tinakpan. Hindi naman ito pwedeng galawin dahil otoridad lamang ang responsable sa ganitong sitwasyon. Natawagan na rin ito ni Kapitan Nestor. Nako, pang ilang bangkay na ba to?
Kawawa naman. Wika ni Kulas. Napatingin na lamang si Lolo Abraham sa binata. Nakaramdam siya ng awa dahil wala itong kaalam-alam sa ginagawa ng kinakasama. Sa pagdating ng mga pulisya, naging maingat si Lolo Abraham sa sagot. Siya lamang ang natatanging saksi sa nangyari. Hindi na niya pinasali pa si Tinoy. Kamuntikan pang maipit dahil sa itak na nakita. Mabuti na lamang, kumbinsido ang otoridad na wala itong kinalaman sa nangyari. Base sa sugat ng biktima, wala namang bakas ng patalim kaya nabura din ang pagdududa kay Lolo Abraham. Matapos maayos ang gusot, nagsiuwian na ang lahat. Sa paglipas pa ng mga araw, mas nadadagdagan pa ang patayang nagaganap. Bawat araw may bangkay na natatagpuan. Puro kalalakihan. Makailang ulit na ring hinanap ni Lolo Abraham si Lina. Ngunit ang sabi ni Kulas, umuwi na ito ng probinsya. Nang itanong kung saan ang probinsya nito, wala naman itong binanggit sa binata kaya hindi na inalam. Ikaw ba, Kulas? Wala kang kalam-alam sa katauhan ni Lena? Tanong ni Lolo Abraham. Lolo, ano po bang ibig niyong sabihin? Tugon ng binata. Sa mga sandaling magkasama kayo, hindi mo ba siya pinaghihinalaan? Wala ka bang kakaibang napapansin sa kanya? Mga kilos na maaari mong pagdudahan. Muling wika ng matanda. Saglit na napaisip si Kulas at napatingin sa malayo. May mga pagkakataon na masyado siyang mailap Umiiwas tapos palaging nagpapaalam na lalabas para lang magpahangin. Matagal siyang makabalik. Kapag tatanungin ko naman, sasabihin niya na naaliw siya sa kagandahan ng gabi. Kaya natagalan sa labas. Pagpapaliwanag ng binata. Ayun lang. Wala na bang iba? Kapag bumabalik po siya, nakaligo na Nakapaghugas na ng katawan niya. Pero may kakaibang amoy. Yung parang amoy ng kalawang. Malangsa na ewan. Hindi ko nga maintindihan, Manong Saan mo ba nakilala yung babaeng yon? Doon lang sa daan papuntang bayan. Noong lumuluwas ako para magbenta ng ani, madalas ko siyang nakikita hanggang sa nagkausap kami at nagkamabutihan Wika ni Kulas. Napabuntong hininga si Lolo Abraham. Kinausap si Kulas na kung maaari, tulungan siyang pabalikin si Lina. Madali namang kausap ang binata at kagad napatango. Naghintay si Lolo Abraham sa muling pagbabalik ng dalaga. Inaasahang tutulungan siya ni Kulas. Habang naghihintay sa pagbabalik, inihanda na rin niya ang sarili at siniguro. Nasa kondisyon ang selyo ng 7 arkanghel. Sa sandaling magkaharap silang muli ng nilalang. Bawat 6:00 ng hapon nagsasagawa ng orasyon si Lolo Abraham. Habang nakaluhod sa harapan ng altar. Ngunit bigla itong napatigil sa pag-iinit ng selyo sa dibdib. Mula sa kung saan damang-dama nito ang presensya ng aswang. Kaya kagad niyang tinapos ang orasyon. Nagmamadaling lumabas at sinundan ng direksyong itinuturo ng selyo. Katulad ng inaasahan. Nakabalik na nga si Lina na ngayon may binabalak na namang biktimahin. Kagaya ng paulit-ulit na paraan ng panlilinlang ng dalaga. Nililibang niya sa usapan ang biktima kasabay ng pangaakit. Sa sandaling bumigay ang kausap, saka ito susunggab.
Bago pa yun mangyari, lumapit na si Lolo Abraham. Nabigla naman si Lina. Saglit na natigilan kasabay ng panginginig. Tinaga ng matanda ang aswang sa balikat. Nagulat din maski yung lalaking kasama ni Lina. Iho, ngayon lang kita nakita rito ha. Hindi ka taga rito ano? Tanong ni Lolo Abraham. Marahang tumango ang lalaki ngunit hindi pa rin mawala ang pagtataka. Napalunok na lamang ng laway si Lina habang palihim na iniinda ang taga sa balikat. Bibilangan kita ng hanggang 10, iho. Umalis ka na rito. 1, 2. Wika ni Lolo Abraham. Bago pa matapos ang matanda sa pagbibilang, natataranta ng tumakbo ang binata. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan, nagsimula na ang gulo. Pilit pang nanlaban ang aswang. Ngunit sa lakas nito hindi maiwasang madaig si Lolo Abraham. Kahit may kalakasan pa rin ang pangangatawan ng matanda, hindi maiwasang matumba sa tuwing nawawalan ng balanse. Nagtangka muling tumakas ang aswang ngunit mabuti na lang. Sumunod pala ang apo. Nahampas niya ito ng nadampot na kahoy kaya napasubsob sa maputik na lupa si Lina. Kakatila pa lamang ng ulan kaya basa ang lupa. Nang makatayo si Lolo Abraham, kagad niya itong tinaga ng 2 beses. Natigilan naman ng matanda nang hindi na gumagalaw ang babae. Patay na yata, Lolo. Wika ni Tinoy. Napatitig si Lolo Abraham sa nakahandusay na si Lina. Inilapag sa mesa ang itak saka niyuko ang katawan ng aswang. Niyugyog ang mga balikat ngunit hindi na ito gumagalaw. Nakapikit na rin ang mga mata. Pupulsuhan pa sana ito ni Lolo Abraham. Ngunit bago maramdaman bumangon si Lina at walang kung ano-anong sumunggab. Matapos ay tinulak pa si Tinoy at saka nagmamadaling umalis. Nang makabawi si Lolo Abraham, binitbit muli ang itak at hinabol si Lina. Kahit masyadong madulas ang daan, sinika pa rin niyang makahakbang at hindi kailanman inalis ang paningin sa sinusundang aswang. Hanggang sa nakarating sa masukal na bahagi ng kagubatan, napahinto si Lolo Abraham. Lumalakas ang pag-ulan at nagdadalawang isip itong sumuot sa gubat. Ngunit dahil mapanghamon si Lina na naghihintay lamang sa kanya sa unahan, napilitan itong sumunod. Sa bawat hakbang ni Lolo Abraham ay siya ding paglakad palayo ni Lina. Nakatitig sila sa isa't isa habang lumalakad. Mahigpit na rin ang pagkakahawak ni Lolo Abraham sa itak at palihim na nag-uusal ng dasal sa isipan. Kahit nababasa na ang katawan dahil sa ulan, nararamdaman pa rin ang pag-init ng selyo. Ilang sandali pa, sumugod muli ang nilalang. Naging handa naman si Lolo Abraham at kagad sinalubong ng taga ang nilalang. Nakailag pa ito noong una, ngunit napuruhan din sa huli. Tumama ang talim ng itak sa mismong pisngi nito. Ngunit nang itatarak na sana ni Lolo Abraham ang patalim sa tiyan ng babae, narinig nito ang boses ni Kulas. Lolo Abraham, ano pong ginagawa niyo dito sa gubat? Masyadong malakas ang ulan at madulas. Wika ni Kulas. Sinadya pa nitong lakasan ng boses para magkarinigan dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Ikaw, iho, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Lolo Abraham. Hinahanap ko po si Lina. Napagsabihan ko siya kanina dahil ayaw niyang pumunta sa inyo
Nakita ko siyang sumuot dito pero hindi ko naman mahanap. Nandito siya kanina, Kulas. Tatapusin ko na sana kaso bigla kang dumating eh. Teka, papatayin niyo ho ba siya, Lolo? Bakit ho? Tanong ni Kulas. Napuno ng pagdududa at pagtataka ang mga mata ni Kulas habang nakatingin kay Lolo Abraham. Ano po bang kasalanan niya, Lolo Abraham? Teka, ikaw ba yung may kagagawa ng mga sugat niya sa katawan? Lolo Abraham, hindi ko alam na ganyan pala kayo kasama. Wika ni Kulas. Dali-dali itong tumalikod at umalis. Hindi naman magawang sisihin ng matanda ang binata dahil wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari. Sinundan pa rin ni Lolo Abraham si Lina hanggang sa nakarating sa bahay na tinutuluyan. Ngunit nang mapansin siya ni Kulas, pinagsarahan ito ng pinto ang matanda. Kulas, makinig ka sa akin. Hindi tao ang kinakasama mo. Isa yang aswang. Makinig ka sa akin. Kung ayaw mong pati ikaw mabiktima niya. Sigaw ni Lolo Abraham mula sa labas ng tahanan. Ngunit kahit anong pakiusap ng matanda, wala nang balak makinig si Kulas. Tuluyan na itong nabulag sa pagmamahal at kagandahan ni Lina. Nang wala nang magawa si Lolo Abraham, si Aling Bebang na ang pinuntahan. Kinausap niya ito. Humingi ng tulong para maihiwalay sila ni Lina. Hindi na rin nagtaka si Aling Bebang nang sabihin ni Lolo Abraham na isa itong aswang. Sinasabi ko na nga ba? Kaya pala hindi mapalagay ang loob ko kapag nakikita ko ang babaeng yan. Masyado rin siyang mailap sa tuwing susubukan kong kausapin. Kaya naman pala. Wika ni Aling Bebang. Kaya kailangan ko ang tulong mo, Bebang. Ihiwalay mo si Kulas bago pa mahuli ang lahat. Tugon ni Lolo Abraham. Sumang-ayon naman ang matanda. Dali-daling tinawag ni Aling Bebang si Kulas para magpatulong sa pagde-deliver ng natirang bungang prutas sa pamilihan. Hindi sana ito. Nagtataka kung bakit gabi sila aalis. Gayong sarado na ang pamilihan sa ganong oras. Ngunit nagawa naman ng paraan upang mapapayag. Sa kabilang banda naman, sa pag-alis nila, hinahanap ni Lina si Kulas. Sa pagkatok sa tahanan ni Aling Bebang, sa halip na ang nobyo ang mabungaran, si Lolo Abraham ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Wala na rito ang hinahanap mo, babae. Pero nandito ako para matigil na ang pamemerwisyo mo. Wika ni Lolo Abraham. Gamit ang matibay na lubid, itinali ng maglolo si Lina bago pa ito muling makatakas. Nahirapan namang manlaban ang aswang. Sa tahimik at maingat na paraan, dinala nila si Lina sa tahanan upang doon isagawa ang orasyon. Sa puntong ito, susubukan ni Lolo Abraham na gamutin ang pagkaaswang at ibalik sa pagiging normal na tao. Ngunit kung hindi na madadaan sa gamutan, baka ito na ang magiging katapusan ng nilalang. Pagkarating sa tahanan, iginapos ng maigi ni Tinoy si Lina. Dali-daling inihanda ni Lolo Abraham ang mga kakailanganin sa panggagamot. Nakahanda na sa katabing mesa ang langis, libro ng orasyon, at iba pa. Habang nag-uusal ng mga orasyon ng matanda, pinakikiramdaman ni Lolo Abraham hanggang sa napailing na lamang ito. Bakit po, Lolo?
Ano po yung nasa isipan nyo ngayon? Tanong ni Tinoy. Hindi na ito madadaan sa simpleng gamutan. Nakay-3 yugto na siya ng pagiging aswang. Sa yugtong wala nang makakapigil maliban sa kamatayan. Tugon ni Lolo Abraham. Kung ganun po, Natigil sa pagsasalita si Tinoy. Biglang nagwala ang nilalang. Habang mahigpit itong nakatali sa upuang gawa sa kahoy, paulit-ulit naman itong winibisikan ni Lolo Abraham ng lana. Wala din siyang tigil sa pag-usal ng orasyon. Ilang sandali pa, bumalik sa anyong tao si Lina. Nangihina at nagtamo ng maraming galos mula sa pagkakapaso ng lana. Hindi nagtagal, dumating si Kulas. Nakasunod si Aling Bebang at pilit pinipigilan ang pamangkin. Lina, Lolo Abraham, anong ginagawa niyo? Tanong ni Kulas. Halos magiba na ang bakod na kawayan sa bakuran ng bahay ni Lolo Abraham dahil sa pagpupumilit ni Kulas na makapasok. Dalawa na ang pumipigil dito, ang binatang si Tinoy at si Aling Bebang. Ngunit masyadong makulit si Kulas at nais mabawi si Lina. Ano ba, Kulas? Sinabing aswang nga yung kinikilala mong kasintahan. Ano bang gusto mo? Mabiktima rin niya. Magtigil ka nga. Wika ni Aling Bebang. Hindi aswang si Lina. Ang gusto niya lang, ilayo siya sa akin. Tugon ni Kulas. Nahihibang ka na ba, iho? Kaya nga siya hinuhuli ni Lolo Abraham dahil isa siyang aswang. Hindi aswang ang kasintahan ko. Pagpupumilit ng binata, iginigiit pa rin ito ang paniniwala. Hindi nagpatinag si Lolo Abraham. Ipinagpatuloy lamang ang pagpaparusa kay Lina. Umaarte naman ang aswang na siya ang biktima at paniwalang-paniwala naman si Kulas. Inihanda na ni Lolo Abraham ang patalim na gagamitin sa pagpaslang kay Lina. Isang balisong na gawa sa tanso. Ilang araw na itong nakababad sa langis na hinaluan ng iba pang pangontra maging mga dasal. Nang tangkang itatarak na ni Lolo Abraham sa dibdib ng aswang ang patalim, nagulat na lamang ang matanda ng dambahan ni Kulas. Napasubsob ito sa lupa matapos mabigwasan. Habang si Aling Bebang at Tinoy naman, napasalampak sa lupa matapos suntukin ng binata. Kagad nitong kinalagan si Lina at hinayaang makatakas. Nang makabangon si Lolo Abraham, isang malakas na sampal ang ginawa nito kay Kulas. Napakahangal mo, Kulas. Pinatakas mo ang nilalang na may kasalanan kung bakit may namamatay halos araw-araw dito sa lugar. Ngayon, kapag nakapambiktima pa yon, pangako ko sa iyo, ikaw na ang uunahin ko, Kulas. Wika ni Lolo Abraham. Hindi nga aswang si Lina. At kung aswang man siya, matagal na sana niya akong biniktima. Tugon ni Kulas. Natural na hindi kanya gagalawin dahil ginagamit ka lang niya para manatili sa lugar natin. Muling wika ng matanda. Sa galit nito kamuntikan na niyang mataganang itak si Kulas. Mabuti na lamang kagad itong napigilan ni Tinoy. Dahil kung hindi, baka napatay na ang binata. Kinaladkad naman ito ni Aling Bebang at walang tigil na pinagsasabihan niya.
Matapos ang tagpong yun, mabilis na hinanap ni Lolo Abraham at Tinoy si Lina. Pinakiramdaman ng matanda ang paligid at hinayaan ang selyong hanapin ang aswang. Kalaunan, natukoy din ang kinalalagyan nito. Umabot pa sila sa kabilang sitio. Nilapitan ni Lina ang dalawang lalaking nag-iinuman sa madilim na bahagi ng tahimik na kalsada. Humandusay siya sa harapan ng mga ito at nagpanggap na humihingi ng tulong. Naniwala naman ang dalawa sa pag-arte nito dahil sa mga sugat sa katawan. Ngunit paglapit sa kanya ng mga kalalakihan, kagad niya itong sinakmal. Nagwawalat dumadaing ang unang nakagat. Tumitilansik pa sa pag-agos ang dugo. Habang yung isang lalaki naman kagad binawian ng buhay. Hindi tinigilan ni Lina sa paggagat ang leeg hanggang humihinga pa. Binalingan niya yung lalaking pasuray-suray na naglalakad sa kahabaan ng daan. Sumisigaw ito. Ngunit walang makarinig dahil sa ginawa ng aswang. Nang tangkang susunggaban na sana ni Lina ang lalaki, kagad namang sumigaw si Lolo Abraham. Lina, ako ang harapin mo. Tayo dapat ang magtuos. Wika ni Lolo Abraham. Sa puntong yon hindi pinaunlakan ni Lina ang hamon ng matanda. Kagad itong tumakbo palayo at tumakas. Hindi naman pwedeng pabayaan ni Lolo Abraham ang naghihingalong lalaki. Binigyan niya ito ng paunang lunas. Saka binilinan si Tinoy na dalhin sa kalapit na bahay upang mabigyan ng maayos na pahinga. Pagkatapos sinundan na ang dinaanan ni Lina. Hanggang sa nakarating si Lolo Abraham sa bahay ni Kapitan Nestor. Nagtataka rin siya dahil maraming tao roon. Naroon na ang lahat ng tanod pati na ang mismong kapitan. At nang usisain, dalawang bangkay ang bumungad. Lolo Abraham, mabuti at nandito ka. Tignan mo, dalawang bangkay na naman ang natagpuan. Habang nagroronda ang mga tanod, nahanap nila ang mga ito sa magkaibang lokasyon. Pero dito lang sa lugar natin. Wika ni Kapitan Nestor. Lolo Abraham, nang makita namin itong ikalawang bangkay, kakatapos lamang din ng aswang. Pero hindi na namin nahabol dahil baka kami pa yung susunod na mamatay. Dagdag ng tanod. Kagabi din, may inaswang sa kabilang sityo. Pero mabuti na lang at hindi natuluyan. Ang sabi ng biktima, isang babae ang lumapit sa kanya. Niyaya siya nitong sumama. Pero ang problema, hindi na niya matandaan kung anong itsura ng babaeng yun. Isa lang naman ang babaeng aswang dito sa lugar natin, Kapitan. Sino naman yun, Lolo Abraham? Si Lina, Kapitan. Yung babaeng kasintahan ni Kulas? Oo. Makailang ulit ko na siyang nahuli pero palaging nakakatakas. Kapitan, baka pwedeng mahiram ang mga tanod mo. Hihingi ako ng tulong para mapabilis ang paghuli kay Lina. Ipapakiusap ko rin na dakpin si Kulas upang hindi na mangailam. Wika ni Lolo Abraham. Kagad namang pumayag si Kapitan Nestor. Inutusan ang mga tanod na sundin ang anumang iuutos ni Lolo Abraham. Nagsikalat sa buong lugar ang mga tanod. Samantalang pinuntahan naman ng Kapitan si Kulas. Pansamantalang ikinulong para hindi makagambala sa isa sa gawang operasyon. Mahigit isang oras ang lumipas. Hindi pa rin natagpuan si Lina. May isa na namang bangkay na natagpuan. Sa pagkakataong ito mas bata ang biktima. Edad 12. Pinasok ng aswang sa mismong bahay at doon pinatay.
Saksi pa ang ina na nakaratay sa higaan buhat sa iniindang sakit. Ayon pa sa kanya, babae ang aswang. Dali-daling hinanap ni Lolo Abraham si Lina sa paligid. Ngunit hindi nagtagal ito na mismo ang lumapit. Ang tanod na kasalukuyang naghahanap sa may sagingan ay bigla na lamang napasigaw. Matapos sakmali ng aswang. Kagad itong tinulungan ng mga kasamahan. Subalit huli na ang lahat. Nangingisay at nakahandusay na lamang ang tanod na kalaunay binawian din ng buhay. Lina, itigil mo na yan. Sa akin ka humarap. Sigaw ni Lolo Abraham. Kagad nitong sinugod ang matanda. Nakailag naman si Lolo Abraham at nagawa itong tagain. Kahit sa kamay lang tumama, mas lalo pang nagalit ang aswang. Patuloy lang sa pagsugod hanggang sa paulit-ulit na natatamaan. Marami na itong sugat sa katawan. Makalipas ang ilang sunod-sunod na tagang natanggap, hindi pa din ito sumusuko. Sinubukan pa ni Lina na idamay ang mga tao sa paligid. Ngunit hindi na ito makapalag matapos pagtulungan ng mga tanod. Maging iba pang kapitbahay na nakikiusyoso. Bugbog sarado si Lina. Ngunit hindi ibig sabihin tuluyan na siyang malalagutan ng hininga. Pinatigil ni Lolo Abraham ang mga ito at pinalayo muna. Ako na ang bahala kay Lina, mga kababayan. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang lahat ng kasalanan niya dito sa lugar. Wika ni Lolo Abraham. Sa tulong ni Tinoy, nakakarating pa lamang galing sa pag-asikaso ng sugatang biktima kanina. Dinala nila ang nangihinang si Lina sa malawak na patag sa unahan, malayo sa mga bahay-bahay. May iilan namang sumunod upang masaksihan ang paglilitis sa aswang. Dahil walang dalang panali, maiging binantayan ni Tinoy ang galaw ni Lina. Hindi na ito naglikot dahil sa bugbog na natanggap. Hindi na rin halos maimulat ang mga mata dahil napuruhan. Tama na, Lina. Tumigil ka na. Patahimikin mo na kami at manahimik ka na rin. Wika ni Lolo Abraham. Inilabas na matanda ang lana na una niyang iwinisik sa katawan ni Lina. Sabay usan ng orasyon. Pagkatapos inilabas ang balisong na gawa sa tanso. Habang nagdarasal si Lolo Abraham, mahigpit namang hinawakan ni Tinoy si Lina mula sa likuran. Nagwawala ito, ngunit hindi na ito ganong kalakas. Wala nang oras na sinayang ang matanda. Walang pagdadalawang isip na kinitil ang buhay ng aswang. Nilaslas nito ang leeg ng dalaga at dali-daling sinilaban ang katawan. Nagdiwang naman ang mga mamamayan sa pagkabuksa sa nilalang na matagal nang nanggagambala sa bayan. Lolo Abraham, maraming salamat po talaga sa tulong. Marami na kayong naitulong sa mga mamamayan natin mula sa pangkabuhayan hanggang sa kaligtasan. May iilan mang nasawi ngunit maraming buhay ang iyong naisalba. Naway gabayan kayo ng husto ng may kapal upang matutukan ang seguridad ng lahat laban sa aswang nakatulad ni Lina. Wika ni Kapitan Nestor. Walang problema, Kapitan. Hanggat nabubuhay ako, sagot ko ang laban natin lahat kontra sa mga aswang. Kahit anong uri pa yan, kakalabanin natin. Tugon ni Lolo Abraham. Matapos ang tagpong yun, pinauwi na din ng mga tao para maiwasan ang anumang banta ng kapahamakan sa labas. Pagkarating sa tahanan,
Dumiretso si Lolo Abraham sa altar. Nilinis ang balisong na nadungisan ng dugo ng aswang sa pamamagitan ng langis. Pagkatapos ay naglinis na rin ng sarili. Hindi na rin pinatagal pa ni Lolo Abraham. Lumuhod ito sa altar at nagdasal. Kasunod niyang ginawa ay ang orasyon para sa selyo upang mas mapagpatibay pa ang bisa. Lumipas ang mga araw at wala nang nabalitaan si Lolo Abraham. Naging payapa ang lugar. Ngunit hindi pa rin nagpakampante ang matanda dahil may mga kahinahinalang taong dumadayo doon. May ibang nagpapanggap na mamimili ng ani. Dinadaan sa pagpakiyaw ng mga yamang bukid ang pakikitungo sa mga tao. Pero wala namang nagtagumpay. Bantay sarado ng grupo ni Kapitan Nestor at ni Lolo Abraham. Nakasanayan na rin niya kasama ang apo na si Tinoy na maglibot sa buong dako. Bawat taong napapadayo na hindi kilala, pinapakiramdaman niya. May ilang beses nang naging aktibo ang selyo at nagiinit. Senyales na may aswang o anumang kapahamakan sa paligid. Sa tuwing may maituturo ang selyo, kagad naman itong inaaksyonan ni Lolo Abraham. Ngunit hindi na ganong kalala katulad ni Lina. May iba namang nadadaan sa usapan at pakiusap. Mariing binalaan at sa sandaling makita ang selyo ni Lolo Abraham, sila na ang kusang umaatras. Matagal na panahon man ang nakalipas, patuloy pa din itong binabahagi ng binata. At nag-iwan ito sa lahat ng ating tagapakinig. Ang kagandahan ay nakakasilaw, ngunit palaging tandaan, maaaring ito ay mapanlin lang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.